So first day in our Singapore trip, we decided to go for Singapore Zoo kasi nga meron kaming toddler. So our hotel is Hotel Me in Bencoolen Station. So meron namang Bencoolen Station, meron namang MRT doon. But Dhoby Ghaut kasi is like a central terminal. So instead of going sa Bencoolen na iikot pa kasi siya para makarating sa Dhoby Ghaut, we decided to walk na lang. So you make sure na maaga kayo para hindi sobrang init maglakad. And if you are walking, you always find the sign of the priority use. So, kasi may mga ramps naman yan, laging meron. So, hindi kayo mahihirapan kung may stroller kayo. So, yung sinasabi kong mark, ito yun, yung priority use na signages. So, sundan nyo lang yan. Makikita nyo lahat ng access na pwede nyong gamitin while having stroller. So, sa Cebu Pack, they don't charge for extra baggage kapag ikaw ay may dalang stroller. Kukunin lang nila yan kapag pasakay ka na sa aeroplano. Okay, so this is the Dhoby Ghaut station. Pagpasok nyo dyan, you just need to find the entrance point for strollers. And yan na. So makikita nyo din kahit yung floors nila may mga braille para sa mga bulag. So grabe talaga, amazing ang Singapore. So ito, pababa pa kami. I think pababa to, pupunta dun sa lane ng Dhoby Ghaut kasi ang Dhoby Ghaut ay red lane. So maraming lanes ng stations ang Singapore. So you need to know saang lane kayo susuot para malaman nyo saan kayo pupunta. So from Dhoby Ghaut, sasakay kami sa Khatib Station. So pagpasok nyo din dyan, once na dun kayo sa door ng may PWD sign, may kita nyo din agad yung sign for stroller. So dyan kayo magsistay. So, ang ganda ng train ng Singapore kasi ang bilis niya, iba yung bilis sa MRT and LRT natin. So, yun, again, lalabas kayo sa Khatib Station. So, dito sa Khatib Station, going to Singapore Zoo, meron na silang shuttle called Mandai Shuttle papunta sa zoo. And then, paglabas namin kasi dito, may nakita kami agad na store. So, yung store na to, mura ng tubig, 50 cents lang. So, kung papunta kayo sa Singapore Zoo, you need to buy ahead na, lalo kung may baby kayong kasama. Pero, may mga faucets naman sa Singapore na pwede kayong kumuha ng tubig. Basta magdala kayo ng flask. So, ito yung store na sinasabi ko. Bumili lang ako dyan ng water at ng breakfast ng anak ko. Kasi nga, mahirap pa kainin yung anak ko during that time. So, dito, lalakad kayo from the store. Makikita nyo na agad yung shuttle na yan. So, nagmamadali na kami dyan. Baka kasi maiwan kami ng shuttle. So, every time you board a bus, hindi nyo pwedeng ipasok na lang basta yung inyong stroller. So, you need to fold them para sa space din ng mga taong dadaan. So, what we use here is our ticket, our Visa card pala. Kasi yung binili naming MRT tickets na tourist pass, eto yon. Free siya for all bus and MRT, unlimited siya, and magre-refund po siya ng $10. It's just that wala siyang load. So, ginamit na lang namin yung Visa card namin. So, ito na, nandito na kami sa Singapore Zoo. Dinownload namin yung maps. Ito yung QR code nun. So, wala na kung saan na kami dinala ng paa namin. Ganyan na lang yung ginawa namin dyan. So, ito yung unang-una naming nakita. Yung mga unggoy, ewan ko kung anong tawag sa kanila. As in, wala silang cage. Ganyan lang sila. So, nakaka-amaze tong Singapore Zoo. No? Parang nasa natural habitat lang yung mga animals nila. And talaga nagpapapansin yung mga hayop. Ayan siya. Tapos, dito kasi sa Singapore Zoo, maraming animals na pwedeng makita yung mga anak nyo. Just make sure na umaga kayo pupunta. Because definitely sa hapon umuulan at hindi nyo na may enjoy. Kasi nga, although may mga shade, pero outdoor activity kasi ito. Kawawa yung baby kapag may kasama kayong baby. So, eto, favorite na anak ko yung otter. So, first time namin nakakita ng otter. Nakaka-amaze. So, sobrang helpful ng stroller. Pwede kayong mag-rent actually dun sa entrance. Meron silang strollers, tapos yung pambatang stuffs. But, meron kasi kami sarili, so we don't need to rent na. Ito yung kanilang restaurant, yung aming restaurant. Meron din silang KFC dito. Meron din silang mga hawker food na parang food court. Pwede nyo itry doon. Napakasarap ng kanilang Hainanese chicken.
So, masarap yung pagkain dito sa Singapore Zoo. Mas mahal nga lang kesa kung bibili ka dun sa city. So, eto, just beside dun ng restaurant, may kita niyo yung mga unggoy. Hindi sila nakakulong. Andyan lang talaga sila patawid-tawid. So, even yung mga, mga smaller kind, meron din. So, ayan, ito yung kanilang orangutan ata nila yan. So, mag-enjoy ang mga kids dito. Nakakapagod lang sa parents, lalo kung wala kang dalang stroller, tapos bubuhatin mo yung anak mo. Parang nagpenitensya talaga dito. So, more on lakad talaga yung ginawa namin, tsaka mainit, so bring your cups kung hindi nyo kaya yung ganyang init. Tsaka magdala kayo ng extra na damit kasi definitely pagkatapos yan ang lagkit ng katawan nyo. So, another section ng kanilang zoo is yung rainforest. So, beside this, may mga souvenir store din sila nearby. So, dito may mga shows na ginaganap pero wala kaming napuntahan kahit isa. Kasi nga, ikot lang kami ng ikot tapos hindi na kami mindful sa oras pag umiikot kami. So, I suggest kung gusto nyo manood ng show, mag-alarm kayo para alam nyo kung kailan kayo pipila to watch the show. So, ito naman yung Elephants of Asia. Another section nung zoo nila. So, major lakad ulit. Ano naman siya, hindi naman siya mainit kasi nga, shaded yung area. Tapos, mapuno, so hindi mo din masyado mararamdaman. Pag sa city ka talaga, definitely mararamdaman mo yung init. Tapos dito sa part na to, may nag-suicide na squirrel. Kala siya dyan tumalon. Ewan ba namin. Takot nga kami, kala namin nag-seizure na siya niyan eh. Pero, ayun, naka-survive pa siya. Talagang pag-alagala lang yung mga animals dito sa Singapore Zoo, no? Tapos, so, ito para silang may museum for elephants. Ang maganda sa place, very interactive. Pag may pinush mo yung mga buttons, meron silang mga sounds. Tapos, may mga artifacts din sila, mga buto ng elephants dyan. So, ito na, malapit na to sa, sa elephant side na area. So, eto kasi, yung anak namin, very amazed siya sa elephant. So, medyo nagtagal kami dito. Ang maganda lang dito sa Singapore Zoo, may mga sections talaga sila na well-ventilated. Hanapin nyo lang yung area na yun para pagpapanoorin yung mga animals. Kung ano pa rin kayo, nasa comfortable area pa din kayo. May mga areas talaga na na malamig. So, hindi magsasuffer yung anak nyo habang nag-e-enjoy siya manood niyang ng mga animals dito sa Singapore Zoo. So, yun lang. Pinapark lang talaga namin yung mga stroller kapag papasok kami sa mga attractions ba tawag siya. So, yan. So, eto, saan na ba kami papunta nito? May mga trams din pala sila dyan. Pero hindi kami sumakay sa tram kasi nga ang hirap tiklopin ng stroller namin. Nakakapagod itiklop tapos sasakay ka na naman. So, itong section na to, ito yung Primate Kingdom. So, maganda dito kasi may kita mo yung mga napapanood mo sa cartoons. May kita mo in real life. Like for this, yung Lion King, si Timon and Pumbaa. Hanapin nyo lang talaga kasi nagtatago sila daytime kasi, no, most of daytime, diba, natutulog sila. So, meron din kasi silang night safari dito, pero hindi na namin in-avail kasi nga we want to explore other sides of Singapore pa. So, another thing na gusto namin i-share sa inyo is you need to bring tumblers talaga kasi malayo yung mga binebenta kasi nila sa Bendo, hindi siya water, mostly flavored juice. So, kung may baby kayo, mahihirapan kayong maghanap ng tubig. Nakakatamad bumalik sa restaurant, ang layo kasi ng lakad. So, yan, ito yung hippopotamus sections nila. Tapos, ito din yung part na isang part na malamig sa zoo. Kasi parang may air cooler siya sa loob para makapag-relax pa kayo kasi talaga, napakainit. So ito yung tiger nila. Malamig din dito sa part na to. Well ventilated. Unlike kasi kapag pumunta kayo, kung nakapunta na kayo sa Avilon Zoo, medyo kasi sobrang init talaga kasi walang mga fans. Dito kasi pag may mga viewing deck sila, laging may electric fan. Ayan, makikita nyo may electric fan, 'di ba? So, there's a place to relax pag sobrang init na. Kung may anak kayo, pwede naman talaga. Ito kasi naghahabol kami. So, naghahabol kami ng time. So, meron kasi sila, like I said, meron silang night safari dito. Pwede nyong puntahan. Pero kasi,
night safari, mag-aantay pa kami. So, ito, maraming parts na, like, ito yung rhinoceros na yan, yung nakikita nyo. Walang ganyan sa Pilipinas. Ewan ko kung meron, pero first time namin nakakita ng ganyang rhinoceros. Tapos, isa pa sa warning namin pag nandito kayo sa Singapore, kung makikita nyo tong mga Koreans na yan, sila yung nanakawan ng food sa ilalim. Kasi may mga unggoy pala dito pakalat-kalat, tas alam nila kung ano yung food. So, ewan ko kung napakita namin dito sa vlog na to, yung part na nang nakaw yung monkey. So, pag ganun, laging mayroon silang mga staff na nag-aano sa mga tao na wag lapitan kasi nga baka hindi naman harm, but baka kasi mang-agaw pa siya ng food. So, wag niyo ipapakita yung food niyo. Parang alam nila pag nasa plastic. Nakuhanan. So, ayun, we will just let you watch this vlog all throughout. And then, we will upload our part 2, day 2 ng aming vlog. Kasi ito, we just spent the morning here, then nag-lunch kami, then umuwi na kami. Thank God, umuwi na kami. Kasi nung saktong pagsakay namin ng bus, pabalik ng MRT sa Katib, umulan na siya. So, definitely, kung bumili kayo ng ticket dun sa Bird's Eye, ayan yung unggoy, hindi nyo na siya mai-enjoy kasi umuulan na siya. So, minsan kasi sabi, pag daw umuulan na, nagko-close na din siya. So, yun, better to go in the morning. So, kung may baby kayo, hindi nyo to talaga masyadong malilibot ng buo. Kasi nakakapagod siya. Nakakapagod siya on the end ng parents, pero mas nakakapagod sa bata kasi mainit. So, yun, consider nyo yun. Kasi kami hapon nasa city na kami to explore other sides of Singapore na indoor na. So, yung indoor tours namin dito covers yung Cloud Forest, yung Future World, Art Science. So, ipapakita din namin yun sa next vlog namin. So, itong area na to, papunta naman to sa parang reptile world nila. So, ito lang yung part ng Singapore Zoo tour na air condition. So, definitely, ito yung place na pupuntahan nyo pag init na kayo. So, yan yung bendo. Naghahanap kami ng tubig. Wala. Naubos yung baon namin, actually. So, dito sa Reptile Mania World, air condition, pwede nyong paglaruin yung anak nyo dyan. Kaso yung anak namin, ayaw niyang bumaba ng stroller nung time na to. Tapos, maganda kasi, interactive din tong place na to. May makikita kayong screens na pwedeng mag-tap and then makakapaglaro kayo. So, kung medyo malaki lang siguro yung anak ko, medyo na-appreciate niya yung lugar. Pero kasi baby pa siya, hindi pa siya ganun ka-appreciative sa mga ganyan. Tapos ito, dito lang siya tumayo kasi paborito niya yung turtle. So, ayan, marami din silang mga picture area. Nag-picture dito yung anak ko sa tortoise na yan. So, palabas dun sa air condition, balik ulit tayo sa mainit na lugar. So, there is also a reptile world outside this spot. Mga Pinoy din to, yung mga nakakasabay namin. Mga nagtatagalog din. Maraming Pinoy kaming nakasabay kasi holiday kasi to. So, marami ding nagbakasyon ng mga Pinoy sa Singapore. So, dito nakita namin yung ano bang tawag? Komodo dragon? Or napakalaki niya. As in, kala mo bato siya. Kaya hindi pinapansin ng anak ko kasi hindi siya gumagalaw. Pero ang laki-laki niya dyan. So, ma-amaze kayo. Actually, parang mas na-amaze yung mga parents kaysa dun sa bata. Parang kami yung pinaka-nag-enjoy dito. Tapos, other than that, ito mga turtles ata din ito. So, meron pang isang area dito na first time namin nakakita ng ganong kalaki ng mga turtles. Ito yun. Ayan, ang lalaki nila. Akala ko lang siya, rebulto lang, pero totoo pala sila. Hindi lang. Amazed kami dyan. Tapos yan, yung mga pwede nyo pagpicturean ng mga anak nyo, pasakayin nyo sila dyan, nagpicture din dyan yung anak ko. Tapos itong part na to, yan, well ventilated din. So kung pagod na kayo yan, pwede kayo dyan mag-rest. Tapos na-timingan namin, etong Komodo dragon gumagalaw, kaya na-amaze din kami kasi hindi naman talaga sila pag daytime, hindi naman talaga sila gumagalaw. So, natuwa kami dyan. So, alam nyo, may part dito sa Singapore Zoo na para siyang activity area na magbabasa yung mga kids. Hindi na lang namin na-videohan at hindi kami na nagpunta. So, this ends our vlog. So, we will upload na lang yung other half of our day.
So, this is just for Singapore Zoo. We will put the link kapag na-upload na namin yung second part ng aming vlog. And we hope makatulong sa mga parents. We will try to be as informative as possible to help those parents na magta-travel with the toddler sa Singapore. So, thank you for watching. Bye!